Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli nagbabalik ang iyong lingkod, Rondy TV mo. Jovelyn Galieno Quiz, isang kilalang abogado Gary Tungol ay hindi kumbinsido na di umano'y kalansay na natagpuan. Sa inuugnay sa nawawalang si Jovelyn Galieno ay ayon na ang dalagang nawawala. Ayon din kay Buddy Tinay ng DWOK 10.7.9 FM Bigwa Station ay magkatugma sila ng paniniwala ng sikat na si Gary Tungol. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Komentaryo. Ipi-play ho natin yung mga tinura ni Attorney Garrett kasi ako talaga ay nakuha ni Attorney Garrett yung attention ko rito na akala ko ako lang ang naniniwala na talagang hindi si Jovelyn Galieno yun. No? So, kami ay nagkakaisa sa paniniwala na talagang hindi si Jovelyn Galieno yun. Ito no. Tingnan ho natin. I-play natin ulit para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Says, yung Galieno case natin ngayon, medyo marami akong buhol na na-observe. First of all, yung status ng kalansay na nahanap. I have handled similar cases sa programa and sa private practice ko ng missing persons and paghahanap ng bangkay, no, ng mga tao nawawala. And it's very curious to me na yung period na nawala siya, let's say she died on the first day. So around about 20 plus days, bangkay na siya. She died on the first day she was missing. So let's presume that she was dead now for 25 days. 25 days kang patay, exposed to sunlight, exposed sa tubig, exposed sa animals. I don't think yung state of decay ng katawan niya matches yung timeline. In short, ang bilis naman naging dry bones nung nahanap. No? It might be a possibility na may hayop na nakakuha sa kanya and because of that, naubos yung laman and dry bones na ang resulta. But still, we have to check for teeth marks sa bone. Kasi hindi masistrip ng animal yung laman ng buto unless yung ngipin niya tumama sa buto. So we should have to still check for teeth marks. Bakit ko ito nasasabi lahat? Ba't ako nag-update tungkol sa buto? Kasi bumalik ang isang test, no? And it shows nga na may match, DNA match kay Jovelyn Galieno. Ako, I don't think we should close it just like that. Hindi naman po siya 100%, no? I still think we should get a second opinion. Kaya nga ngayon, inutusan ni Senator Idol Rafi ang NBI to do a secondary check on the DNA, di ba? I have doubts as to the result na si Jovelyn Galieno nga talaga yung nahanap, nakatawan. Knowing that it was 500 meters from the house ni Jovelyn, one, dapat naamoy, second, dapat nakita. 500 meters is kitang-kita regardless kung nasa sobrang lapit lang na 500 meters. Sa residential area pa. And tama, nasa residential area, high traffic. I find it highly dubious na buto niya na nga yun. It's a shame na ganito yung nangyari investigation that we dragged it out for so long, that the police have dragged it out for so long. Pero I really have doubts as to the veracity of the data presented sa akin kasi nga the period does not match up. Period of decay ng katawan, months yan eh. Like I said, I have handled cases for this program where yung katawan nga ng bata natapon na sa ilog and identifiable pa rin by the features of the face, by the features of the body na yung bata yun. Dito naman, it would seem na parang galing nga, sabi nga ni Donna kanina, parang galing sa museum. Di ba? It's dry bones. Parang nahukay lang sa nicho and then nilagay doon to close the investigation prematurely. Anyway, ayoko masyadong bigay ng spoilers dahil i-discuss to ni Idol. I think Ayun. Yun po yung mga pahayag ni Attorney Garrett na sinasabi niya hindi match kung titignan mo yung nung mamatay siya at nung maagnas yung kanyang katawan at nung matagpuan yung buto niya. Tingnan niyo mga kababayan nung mamatay siya, sabi natin pinatay siya. Pinatay siya August 5 nung mawala siya, no? At that time na mawala siya. Natagpuan yung kanyang kalansay 19. So ang sinasabi ni Attorney Garrett, kung titignan mo yung decay o yung pagkaagnas ng kanyang katawan, hindi match doon
na ngayon matatagpuan mo, buto na at kalansay, na tuyot na para lang daw hinukay, di umano, sabi niya sa kanyang pahayag, sa isang nitso o parang kinuha lamang sa isang museum. So kaya nga tayo ay tumitingin doon na hindi nga talaga match kung titignan mo kasi anumang klase ng hayop, maging yung tao nga umaabot ng 100 years na basta't na i-preserve ng mabuti, basta't na balsamo ng maayos, matagal ho itong magnas, taon po, 50, 20 years, minsan nga buksan mo yung nitso, buo pa. Pero ito, a matter of almost 2.5 weeks, mga kababayan, ay buto na, kalansay na, at parang tuyot nga. At wala. At ang nakakapagtaka ho dito, kung titignan natin mga kababayan, kung ito man ay ang isang tao kapag ikaw ay namatay, at ulan init, dumaan ka sa doon sa ulan init, imposible pa rin ho na kapag kinain ng hayop, wala man lang hong tatagas na dugo. Kasi ang tao, 80% ng parte ng katawan ng tao ay tubig, no? Kasama na yung blood, no? White and red blood cell natin. Imposible naman po mawawala agad yung mga residue ng katawan o yung katas. At kung yung isang tao nga ay namatay at ito'y kinain ng mga maggots, no? Makikita natin yung pinagtunawan ng katawan na andun ho yan, para hong nagkukulay itim yan. Nagkakaroon ho ng marka yan sa lupa, sa damo, makikita ho natin. Pero yung nakikita ho natin na sitwasyon na para bang talagang ang sakit sa bumbunan at sa ating kaisipan-isipin, nalalabas, amater, para namang kahit sinong pinakamagaling na tao, hindi din ho talaga, bagamat may DNA na ang kapulisan, pero hindi ho ako makapaniwala Ako'y sinasang-ayunan ko ho yung paliwanag ni Attorney Garrett na sa 100 cases na at sabi niya yung bata nga ibabad mo sa tubig, ibabad mo sa dagat. Medyo matagal matunaw. Ay yung tao nga 2 to 3 days kahit na hindi mabalsa mo, mag-aagnas pa yan ng dahan-dahan magtutubig pa yung tao Pero ito, nakakagulat naman, buto. So kaya masyado ho tayong pero antayin ho natin yung Team Kalingap, ang paglingap nyo sa